Good morning. My name is Kara and I'd like to welcome you to Medicion Unida Christian Church, Sambahan. If this is your first time here, we'd like to thank you for joining us. We look forward to spending the next hour worshiping with you. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, bago po tayo magsimula sa ating gagawing pagsamba, pakinggan po muna natin ang sinasabi sa awit 118, isa, 28 to 29. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y magpapahayag ng pagkadakila mo at pasasalamatan. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, pagkat siya'y naging mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos Ama, kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo. Mayroong isang araw na kung saan, Panginoon, kami po'y malayang sasamba sa iyo. Salamat po sapagkat patuloy kang nagpapakahayag sa amin, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila. Salamat po na sa umagang ito, Panginoon, minsan pa'y bibigyan ka namin ng parangal. Itataas ang iyong dakilang pangalan. Bibigyan ka namin ng pinakamataas na papuri pagkat ikaw ang Diyos, na ang pag-ibig ay kailan't kailanman, Panginoon, ay hindi po nagbabago. Nananatili ito magpakailanman. Kami iyong samahan, Panginoon, sa aming pong pag-aawitan. Tunay na ang tanging pangalan mo lamang ang aming mapaparangalan. Sasamahan din po kami, Panginoon, na sa aming pakikinig, O Diyos, mangusap ka at magsalita ka sa bawat isa sa amin. Nakikinig po ang iyong mga lingkod. Panginoon, hayaan mo rin po, Panginoon, na kami patuloy ng pakababa sa iyong harapan. Magpakahayag ka, O Diyos, patuloy na talagang makita namin ang aming mga sarili na isang maruming basahan sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aalinlangan, sa aming pagiging pag-worry, Panginoon, sa panahon ng kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga pagsubok, lalo na po sa panahon ng pandemic na to. Kami po, Panginoon, ay patuloy na talagang nagpapalinis sa iyong harapan upang ang mga salita mo ay malayang kumilos sa bawat sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. At tunay nga po itong araw na nilikha ng ating Diyos buhay para i-declare ang kanyang katapatan sa bawat isa sa ating mga buhay. Kaya patuloy po natin siya sabahin, dakilain at papurihan sa umaga nito. Yes, Lord God Jesus, we praise your holy
You are a great God, our powerful God, our beautiful God. There is no one like you, O God. And we honor you. We give you praise and thanksgiving with all our hearts, O God. And we know, Lord, that you are here, O Lord, in the midst of us, working in every ways, O Lord. And we know, Lord, that you can do all things. All things are possible in you because you are who you are. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We praise your holy name, of Jesus. We invite you here in our midst, O God. We acknowledge you, Lord, in your presence, O Lord Jesus. You are the word of time beginning. One with God, our Most High. You're hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is!
kapatid na mayroong mga pagpapasalamat. Kayo po ay tinugon ng Diyos sa inyong mga pananalangin. Kayo po ay pinagaling ng ating Panginoon. Kung kayo po ay nagdiwang ng inyong kaarawan o anibersaryo ng kasal, at gusto po ninyong kilalanin ang kabutihan ng Diyos at kayo din papasalamat, kung pwede po na kayo ay tumindig sa inyong mga tahanan at tayo po ay sama-sama manalangin. Kung katabi po ninyo ang inyong kabiyak, ang inyong pong asawa, pwede pong maghawak ng kamay at pagkatapos po ay magkasamang magpasalamat sa ating Panginoon. At kung kayo naman po ay pinagaling at atin pong i-claim yung kabutihan po ng Diyos, pwede po natin itaas yung ating pong kamay para po sa pagkilala sa pagpapagaling na ginawa ng Diyos sa atin. Lahat. Sige po, tayo po ay sama-sama manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat. Purihin po kayo sa inyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon ito na inyong ibinibigay sa amin upang amin po, Panginoong, sama-sama mapakinggan ang iyong pong banal na salita at sama-sama po namin itanghal kayo sa aming kalagitnaan ng aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na maaari mo pong gamitin ang inyong kapang lingkod. Marapapin mo nga po ako na sa pamamagitan po ng pagtataas ng aking kamay ay iyong igawad sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang biyayang pagpapala. At hayaan niyo po, Panginoon, patuloy po namin ibalik ang papuri, pasalamat, pagluwalhati sa iyo sa pamamagitan po ng binagong buhay na kaloob mo sa amin. Salamat po at minsan pa marapatin mo po ang iyong pangungkod. Mga kapatid, mga pinakamamahal, iligat nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at patuloy na buhos inyo ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya, pagpapala at patuloy ng kabanalan na inyong tanggapin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hello po, magandang umaga. Opo, baka po kayo ay naninibago. Iba na naman yung ating background. Nasa palapit na po tayo sa ating altar. At ilang panahon po ay sa biyaya at kalooban ng Panginoon, tayo po ay magsasama-sama na po dito sa ating simbahan. Sana nga sa biyaya po ng Panginoon ay ating na pong maranasan yung ating fellowship, yung ating sama-samang pagsamba sa ating Diyos na buhay. At kinulong po ng Panginoon by first Sunday of month of August ay magkakasama na po tayo. Sama-sama po natin ipagdiriwang yun pong ating banal na punan, pag-alaala sa pagliligtas na ginawa po ng ating Panginoon. Sino po ang sentro ng inyong buhay? Ako, hindi ko po alam kung iyan ay binibigyan niyo ng pansin. Sino ba talaga? Yung gulong ho, may pinaka-hub. Yung pinaka-gitna noon. Ano yung pinaka-hub noon? Yun po yung reason bakit hindi ho paalong-along tayo. Nasa sentro po siya. At kapag umandar po yun, smooth na smooth po yun. Pero kapag hindi nag-align yung dalawang gulong na yun, makita mo para kang nalulubak. Ang buhay po ng isang Kristiyano, kapag hindi po si Kristo yung sentro ng ating buhay, malubak po, magulo, hindi po maganda. So pag-usapan po natin ang kahalagahan na si Kristo yung sentro ng iyong buhay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, aklat po ng Colosas, from chapter 2, from verse 8 hanggang verse 10, ay ganito po ang sabi. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sabi-sabi na nagtanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa Kristo
nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sa pagniyan ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Pagpalaki po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Para po doon sa background, dito po sa verse 8, makita mo natin, nagbigay ho ng warning itong si Pablo sa mga taga-Colosas na ang sabi po niya roon, huwag niyong hayaan na kayo ay madaya, na kayo ay malinlang o maging bihat kayo noong mga maling mga filosofiya sa buhay. Nang panahon po iyon ay mapakarami po ng mga maling katuruan na nandoon sa bayan ng Colosas. And ito hong church sa Colosas ay pinasok ng ganoong mga maling katuruan. So, nagbigay ng warning itong si Pablo na huwag ninyong hayaan na kayo ay manilang, na kayo ay madaya or mabihag noong mga maling filosofiya sa buhay. Ito yung mga kwento-kwento ng mga ninuno, And sabi ni Pablo, huwag sana kayong malilang, huwag sana kayong malisig, huwag sana kayong mabihag dito. So, at bilang mga mananampalataya, sabi ni Pablo, huwag niyong hayaan kayo ay malinlang sapagkat yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At ito naman ay nasa inyo nang kayo ay makipag-isa kay Kristo. Okay, so makikita na ho natin kung paano ho na blessing kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, may maganda po bunga ito. Okay, so atin mong tingnan yung verse 9 at saka yung verse 10. Dalawa lang na puntos ang ating pag-uusapan. Ang sabi natin kanina, mahalaga na si Kristo po yung sentro ng ating pong buhay. So, ano yung benepisyo kapag si Kristo ang ginawa nating sentro sa ating buhay? Dalawa po. Number 1, ang sabi po diyan, si Kristo ay ating tinatanggap. Atin po siyang nasampalatayaan, atin po siyang kinikilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, anong mayroon kay Kristo? Sa verse 9, sa King James Version po, makita mo natin si Kristo bilang isang tunay na Diyos. Marami po na nagsasabi, meron po isang denominasyon na si Kristo po ay tao lamang. At never na siya ay naging Diyos. Contradicting daw po kung si Kristo ay 100% na tao, at the same time, 100% na Diyos. Hindi raw po pwede yun. Pero makita natin sa verse 9, ang sabi po niyan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Pag-usapan natin yung verse na yun, yung mga salita na ginamit po roon. Number 1, yung pong sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos. All the fullness of the Godhead, ito po yung translation sa King James Version. Yung daw pong buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Hindi raw po ito, sabi ng isang commentary. Ang sabi ng isang commentary, not a mere emanation from the Supreme Being. Tinignan mo natin yung emanation. Ito raw po ay ang kahulugan sa Tagalog, yung may pinagmulan. Si Kristo, yung pagka-Diyos ni Kristo, hindi po niya kinuha lang sa God the Father. Hindi po. Diba, meron pong mga grupo na ang sabi po nila, si Kristo naman ay mighty God lang. Samantalang yung God the Father ay Almighty God. So, kanila hong nire-rebut yung dalawang kaisipan na co-equal in power ang God the Father at saka ang Panginoong Jesus. Pero sabi nga po, yun daw pong buong kalikasan ng Diyos
na na kay Kristo, 100% po yun noong siya ay nagkatawang tao. Hindi po parang humingi lang siya, hindi po parang meron siyang pinagmulan. Kaya nga po si Jesus ay lagi binabanggit from the time of eternity past. Hindi po sinasabi na sa pinagmulan ni Kristo. Kung wala akong ganoon, eternity past, yan pong ginagamit sa kanya. Sa kanya nagsimula ang panahon, ang oras. Okay, ho? So, ang sabi po diyan, isang magandang bagay po na atin mong makikita na tayo po ay hindi malilim lang, magmamahalaga ho na magstay tayo sa pananampalataya natin sa Panginoong Yesus doon po sa pagkakaalam ng napakahalagang katotohanan sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Ano yung katotohanan? Yung pagka-Diyos ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao, hindi naapektuhan ng kanyang pagiging tao. Intact po yun. Intact yun. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Ang Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ano pa ho yung salita? Ang sabi po roon, ating pinag-usapan sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, yun daw hong salitang dwells. Ano ho? Yung na kay Kristo. Nagpapakita po ito na noong yung pagka-Diyos, noong ito ay nagkatawang tao si Kristo, dala niya yung pagka-Diyos na iyon, hindi ho yun umalis nung siya ho ay nagkatawang tao. Ito ho ay nananatili sa Kanya, naninirahan sa Kanya, at mananatili sa Kanya. Magpahabang panahon. Forever. Ano ho? Isa ho sa tinitingnan ng iba, yung mga philosophical arguments na ginagawa, at ito hindi nakapasok dito po sa Colossus, na sabi imposible, sapagkat para daw po iyan isang lalagyan, babasaging lalagyan, na binisenyo para sa malamig lamang na tubig. Pag nilagyan mo siya ng mainit, sasabog siya. Ganun daw po yung katawan ng tao. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng kabanalan ng Diyos. Yung deity of God, yung pagiging Diyos, hindi ho ganoon eh. Kasi hindi naman sinalinan si Jesus. Kung hindi si Jesus nung siya nagkatawang tao, naroon pa rin yung kanyang pagiging Diyos. At hindi po ito mawawala sa Kanya. Okay? Pangatlo, ang sabi po diyan ay kanina, usapan natin sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Napag-usapan natin yon. Pangatlo, nang siya'y maging tao. Sabi po ron, all the fullness of the Godhead dwells in Christ in the form of bodily matters. Ano po? So, makita ho natin na napakahalaga ho na ating maunawaan yun hong tinutukoy na noong siya'y magkatawang tao o maging tao, ito po yung sinasabi ng John 1:14. And the Word was made flesh. And the Word became flesh. Siya yung verbo. Ano ho? Mahalaga ho na makita ho natin, siya po yung salita. At ang sabi po noon, at ang salita ay naging tao. Ang salita ay Diyos, at ang salita ay naging tao. So, makikita ho natin, ito hong si Kristo bilang isang Diyos ay pinaliwanag ho nitong si Apostol Pablo. Kailangan siya yung maging sentro ng iyong buhay. Sapagkat kung itong si Kristo na Diyos, totoong Diyos na nagkatawang tao, ay naging sentro ng iyong buhay, ano yung epekto nito? Ito ho ngayon. Ang sabi po ng verse 10, si Kristo nananahan sa isang Kristiyano.
sa isang tao. Ano ha? Pag-usapan mo natin, sabi ko ng verse 10, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. May dalawang subpoints tayong pag-uusapan. Number 1, we are complete in Christ. Nung si Kristo ho ay sinampalatayanan natin, nung si Kristo ho ay ating tinanggap sa ating puso, sa ating buhay, bilang Hari, bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, tayo ho ay nakumpleto. Kaya nga ho, sabi noong 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone. Yun hong ating lumang pagkatao na wala na po yun. At si Kristo ho na inilagay sa atin, tinanggap kasi natin siya. Sa una, si Kristo ho hindi kagaya no sa atin. Hindi ho niya tinanggap ang pagka-Diyos ng Ama. Nasa Kanya po yun. Hindi ho siya parang binuhusan and then humulma, hindi po. Nasa Kanya yun. Hindi po niya hiningi. Nasa Kanya po yun. Pero tayo, nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, yun hong kabuuan. Ang sabi po diyan, dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Ibig lamang mo sabihin, nagpakontrol tayo. Mahalaga ho na makita natin, kapag yung Diyos na 100% ang tinanggap natin, ang pinamahala natin sa ating buhay, may kulang pa kaya tayo? Kumpleto po tayo. Bakit po? Sapagkat yung Diyos na nasa sa atin, siya po yung lagi nating pinagtitiwalaan. Kaya nga sabi, if God is with us, who can be against us? Sabi ng Romans 8, you are more than a conqueror. Higit ka pa sa mapagtagumpay. I can do all things through Christ. So, napakalaking advantage kapag si Kristo po ang pinamahala natin sa ating buhay. Kumpleto po tayo. We are complete in Christ. So yung tiwala mo natin na kay Kristo, hindi po sa ating mga sarili. Bakit po? Kasi po, pag sa ating sarili o sa tao tayo naniwala o sumampalataya, hindi mo perfecto eh. Kasi napakarami po nating kakulangan. Napakarami natin mga flaws. Ano po? Marumi tayo eh. Pero dahil ang ating sinampalatayanan ay ang ating tinanggap ay si Kristo na 100% Diyos. Siya yung sentro ng ating buhay. Walang problema. Kumpleto po tayo. At yun po yung unang-unang advantage. We are complete in Christ. Pangalawa, sabi po riyan, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Si Kristo po, head noong lahat ng principality and power na nasa atin. Mayroon pa kaya imposible? Ano ang sabi ng chapter 1 verse 16? Basahin lang po natin. Sabi po sa verse 16 ng chapter 1, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ng Panginoong Yesus at para sa Kanya. So ito yung nagpapatunay na ang sabi po ng Apostol Pablo, itong si Kristo na Diyos na tunay, na mananahan sa atin, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya nga po, noong siya po ay nag-utos sa mga alagad doon sa Great Commission, unang-una niyang binanggit, all authority in heaven and earth ay nasa Kanya na. So makita mo natin yung full authority sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng principalities ng mundong ito. Ginawa dahil sa Kanya at para
sa Kanya. So, in conclusion, mga kapatid, tayo po ay matatag, tayo po ay kumpleto, tayo po ay matibay, rooted and grounded. For what reason? Dahil mayroong namamahala sa buhay po natin na isang tunay na Diyos. Ito ho ang Panginoong Yesus na atin pong tinanggap, atin pong sinampalatayanan bilang ating Panginoon at Diyos ng ating buhay. Siya ho yung may kontrol ng lahat ng bagay, at dahil po kay Kristo, tayo ay naging kompleto. Nawala po, gawin mo natin sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Yesus. Huwag po tayong magpadala sa anumang mga panininlan na ginagawa, bunga ng mga philosophical arguments na kanilang ibabato sa iyo. Sana po, panatilihin natin ang matibay nating pananampalataya sa pangyarihan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo, at ito yung ating ipabuhay sapagkat nasa sa atin ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Mga kapatid, mga pinakamamahal, tayo po ay nakatingin sa hinaharap. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Walang maaaring makapanaig sa atin. We are more than a conqueror. Kasi God is with us. Emmanuel, God is with us. Magandang baga po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. There's a light in the darkest that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. And there's a door
sa ating pagkakaloob at mga tanging handog para sa Panginoon. Tayo po ay paalalahanan ng salita ng Diyos mula sa Malakias 3:10. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ilikumin po natin ang ating mga handog sa atin pong mga tahanan at ito po ay ating ipagkaloob sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating kakayahan na dalhin ito po sa ating iglesia. Magandang umaga po ulit. Tayo po ay nasa bahagi ng ating pong pagbabalitaan. No? Nais ko lamang po na ipaabot sa inyo sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Bagamat parang ang balita po ay tumataas yung pong bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19, patuloy ho na ating hong ipanalangin. Patuloy po natin ipanalangin. Sa linggo 26, susunod po na linggo, first Sunday of the month of August, I think August 2 po iyon, ay magkakaroon tayo ng face-to-face worship service. Ibig sabihin po, yung seating capacity natin, 50% batay po doon sa tawag niyan, utos ng IATF ay pwede na po na magkaroon ng religious gathering, sasama-sama na po. But anyway, kung hindi ho mangyayari ang GCQ at manatili tayo sa GCQ, ay meron namang provision na 10% ng seating capacity. So tayo ho, ang ating hong seating capacity ay nasa kulang-kulang 200 din po naman yan. Pati po yung ating mga monoblocks. So pagkakaroon yan ay nasa 200. So, kung 10%, kung pwede mo na meron tayong 20 plus ito hong ating mga worship team, yun hong ating mga ushers, probably nasa 40 rin po yung pwede magsama-sama po rito. But anyway, we look forward po doon sa talaga po na magkakaroon na po tayo ng malaya na pagsamba sa kahintutan po ng Panginoon. Tayo po ay nagsasama-sama. So, mamaya ho, mamayang gabi ay kung okay na po, meron tayong go signal, mamayang gabi po ay magpo-post na po ng mga para po makapag-reserve tayo ng ating pong upuan. Sabi nga po natin, first come, first serve. So, dapat po ay makapag-reserve tayo, papalista po tayo, kung pwede po tayo magpo-post o kaya ho ay pwede kayo tumawag kay Ate Jean o kaya naman po ay kung pwede niyong tawagan po ang Ate Bel o pwede po kayong mag-message sa akin para po maitawag ko kay Ate Bel para po maisama niya. So, kung MDCT na po tayo, yung first 50%, mga nasa 60 po yun, yung ating home seating capacity. So, kung mga 60 po, pag nakaabot na po ng 60, hold na po yun. So, ibig sabihin, kung loloobin po ng Panginoon, baka magkaroon po tayo ng second service, pang-second service na po kayo. Yun po ang posibleng mangyari. So, papray mo natin yan. And kapag kayo ho ay nakapagpalista, pagsimba niyo ho sa August 2, dapat ho ay meron kayong face mask. Sa ating mong pinaka-entrance na pintuan, doon mo papasok. Meron mo tayo doong daw-dawan ng paa, yung foot bath. So, aapa po kayo doon para po ma-disinfect yung ating mga sapatos. Meron namang punasan, pupunas nyo doon sa taas, may basahan po tuyo para po naman kayo ay makarating sa ating mga ushers and usherettes. Pagdating mo doon, meron hong
thermal scanner. Titignan mo kung kayo ay mayroong lagnat, kung mataas ang inyong temperature, and kapag normal naman, lalagyan mo kayo ng alcohol, may alcohol mo tayo doon, and then ililista ho ng ushers yung pangalan ho ninyo and yung contact number at tanungin po, at pagkatapos po ay yung oras ng kayo natin. So, ganun ho. Para lamang po iyon sa contact, ano ba yun? Kalimutan ko naman ito. Contact tracing. Tinatawanan mo ako ni Jack noong sinabi ko po yung yan po ay para sa contacting. So, mali rin. Ngayon po yung tama na. Contact tracing. Para po kung sakali man, huwag naman mangyari, ayaw natin mangyari yun, bigla akong nagkasakit si ganito, yung lahat po ng kanyang katabi ay pwede ho na sila ay maging PUI. So para mabilis, wala naman ho yan. In Jesus' mighty name, atin mong nire-rebuke yung sakit na yan, yung virus na yan, in Jesus' name. So, pagpasok po diyan, may mga upuan na tayo. Actually, naka-prepared na po ang upuan. Pagka dalawang X, ibig sabihin po noon, isa lang ang pwede maupo. Kapag isa lang po yung X, pwede po yung magkabilang gilid. Doon po kayo uupo sa magkabilang gilid. Dalawa po ang pwede uupo. Ano? So, I hope malinaw yan. So, yung unang bahagi po ng ating mga upuan, ng ating mga pews, ano po, ay isa lang po yung X. Dalawahan mo yan, dalawahan. So, hindi po pwede magkadikit. So, talaga po magkalayo yan. More than 1 meter yun pong pagitan. Okay. So, pagkatapos po noon, meron pong mga tali itong ating mga gilid. Bukas naman po yung ating mga pintuan sa gilid, kaya lang may tali. Sabihin, hindi yung pwedeng labas-pasok. Pwede mag-CR, pag nag-CR po kayo, meron po itong panghugas, meron din pong alcohol para disinfected po tayo. And pagkatapos po, yung ating hong basbas ay lalapit sa unahan. Sa upuan na lamang po, tatayo po sa inyong kinaupuan, and then mananalangin po ang pastor para po sa panglahatan na pagbasbas at pag-release po ng pagpapala ng Panginoon. Pagkatapos po noon, wala na po mga kamayan. Bagamat yung ating batian mo ngayon ay tatayo ng tuwid, katapos po didikit yung kamay sa dibdib, pagkatapos po ay magbabaw ng kaunti. Yan ho. Katapos po noon, uwian na po tayo. Wala na po tayong mga hunta-hunta. Bawal pa ho ang mga kabataan. Yung hong edad 20 pababa, hindi pa ho pwede na makasama. At yun din ho ating mga seniors ay hindi pa rin po pwede. So yung ating hong mga 59 pataas ay hindi po pwede. 60 pataas ay hindi po pwede maka-attend. So, mamimiss namin kayo, pero meron po tayong programa na inihahanda. And sana po ito'y maging pagpapala din po sa inyo. Meron po tayong mga discussion, meron mga pag-uusap po doon. Ito ho ay pinamagatan po natin usapang matanda, pwedeng sumali ang bata. So may mga guest po tayo, mga kabataan at mga senior citizen. Okay, so far yun po yung ating announcement. Meron po tayong naka-print na po yung protocol from IATF. Pinayos na naman po natin para sa konteksto po ng Bendición Unida Christian Church. So pagpasok po ninyo ng ating pintuan, mababasa niyo na po sa kanang bahagi ninyo yun pong protocol. So pakibasa po yun para maging gabay po natin. Mabilisan lang po yung ating pananambahan para ho hindi tayo gaano exposed
kasi meron tayong mga iba't ibang pinanggalingan, hindi mo natin alam. Protection din po ay gano'n yung mangyayari natin. So yun po yung plano, August 2, 2020, tayo po ay magsasama-sama dito and we will celebrate yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan sa krus, ay sasama-sama po tayo dito para po sa unang linggo ng ating pagsasama-sama after almost 5 months. Ano? Tama? 5 months pa? 6? 5 months. Ano? So, yun yung ating mga yun pa, paalala pa rin po, tuloy-tuloy po yung ating family devotion. Ito po yung ilang minuto sa daan ng pagkatuto sa biyaya po ng Panginoon ay naiayos po yung ating set. Salamat po sa ating Kuya Joshua San Juan. Siya po yung nag-ayos ng ating set dito po sa office at napakaganda po. Preparation po yan para sa usapang matanda. Pwedeng sumali ang bata. Inayos na po ng Kuya Joshua. So, pag-pray mo natin yun, tuloy-tuloy pa rin po yung ating daily devotion sa biyaya po kalooban ng Panginoon. Pag-pray din po ang inyong lingkod, preparasyon po ng mga topics, pati po yung ating preparasyon spiritual sa biyaya po ng Panginoon. Maisaayos po natin iyan. Yung ating prayer meeting every Friday, alas 6 po ng gabi, pwede na po tayo magsama-sama. Actually po, Sunday, 2, Sabado, 1, yung huling biyernes po ng month of July, kung loloobin po ng Panginoon, ay magkaroon po tayo ng prayer meeting. Thanksgiving prayer meeting para po doon sa ating magpapasimula na sama-samang pananampalataya. So nananawagan po tayo sa ating prayer warriors. I-announce na po natin yan. Pwede po tayong magsama-sama rito para magpasalamat sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. Ano pa? Ano pa ba ang ating mga announcement? Yung ating pong pagkakaloob sa Panginoon, sa iyong biyaya at kalooban. Papasalamat po tayo sa patuloy po na pagiging generous po ninyo. Salamat po sa kabila ng alam po natin na mahirap ang buhay. May ilan tayo mga kapatid na talagang nawalan po ng trabaho, pero purihin po ang Panginoon sapagkat faithfully patuloy po kayo sa pagkakaloob. Lalo po yung pagbibigay ng inyong mga tithes and offering. Maraming pong salamat. Kung hindi pa kayo makakapunta rito, tayo po ay under GCQ pa rin. Pwede mo ninyo, kanina may message po sa akin, sabi niya, Pas, nag-send po ako online noong aming tithes. Nagsasabi po yung ating kapatid na kanila na pong inihulog sa bangko yung kanilang tithes. Pinicture lang po nila and then send ko lang po ito kay kapatid na Angelo. Kapatid na Angelo po, ang mag-record na po noong halaga kung magkano yung ating tithes or ika po. Okay? So, yung ating sambahay ay siguro magtutuloy-tuloy pa rin po para po dito sa mga young people at mga senior citizen natin. So, pasalamat po tayo sa Multimedia Ministry sa pamumuno po ng Kuya Rafael, ating kinikilala ang kanyang pagpapagal. Salamat sa Panginoon sa pagkat siya naman nangako ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Ano po? Okay. Yung ating family devotion ay tuwing alas 7 ng gabi po yun. Meron po tayong prayer meeting. Alas 6 naman po yan ng gabi, tuwing Friday. Yung ilang minuto ay araw-araw po yun, maliban sa Friday and Sunday. And then yung sambahay, patuloy po tayo magpo-post. And then yung ating pong mga discussion. Ano po? Okay, meron pa tayo. Mga small group. Papasalamat po tayo sa ating mga sa teacher po natin sa SOD. Salamat po sa Ate Ami. Patuloy po. Nakatapos na po. I think nakatapos na po sila no kanilang lesson sa SOD 1.
So, purihin po ang Panginoon. Pag-pray po natin ang ating mga small group ministry, patuloy po na yung mga grupo po ay patuloy na maalagaan. Sa mga small group leaders, patuloy po, pinapanalangin mo natin kayo, patuloy kayong pagkalooban ng Diyos ng kalakasan at katiyagaan sa patuloy na pangangalaga sa ating mga maliliit na grupo. Okay, patuloy din po, pag-pray mo natin. Ang Sunday School po ay may mga pag-uusap din. Possibly po ay magkaroon din po ng online Sunday School teaching. So, titignan po natin ano yung mga pwede natin magawa para po maabot natin yung mga estudyante ng Sunday School para po lalo silang lumalim sa kanilang pagkatuto sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, yun lamang po. Patuloy po. Huli ho, atin ho i-share yung atin ho mga programa na binanggit, yung ilang minutos na ng pagkatuto, i-share po natin yan sa bahay, patuloy ho natin ipag-imbita. Okay, maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Blessed day, brothers and sisters in Christ. These are the MUCC guidelines under the Modified General Community Quarantine. The Medicion Unida Christian Church shall adhere to the policies and protocols of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. In its Omnibus Guidelines on Quarantine dated May 15, 2020, and revised per its Resolution Number 43 dated July 3, 2020, all services and church gatherings shall be coordinated with the barangay officials. Church facilities shall be sanitized before and after each service or gathering. Worship services. Under the present guidelines of the IATF on Modified General Community Quarantine, religious gatherings shall be allowed up to maximum of 50% of the church seating capacity. In this regard, MUCC shall hold worship service inside the church hall every Sunday at 10 a.m. for up to 60 members only, approximately 30% of our seating capacity, to be able to maintain the required physical distancing inside the church hall, with ages ranging from 21 years to 59 years. Admission shall be on a first-come, first-served basis. MUCC shall continue with the live streaming broadcast via Facebook from 10 a.m. every Sunday to cater to members who are still required to stay at home during the MGCQ and to members abroad. Basic health and sanitation measures shall be observed. A. Mandatory wearing of masks. B. Thermal scanning upon entry. C. Shoe sanitation mat upon entry. D. Availability of disinfectant sprays containing 70% alcohol. E. Recording of attendance for contact tracing purposes, among others. To ensure that all attendees shall pass the health and sanitation check, there shall only be one entrance and exit. Sanitized tight envelopes shall be handed over by the ushers to respective members at the entrance. The offering box shall be placed right after the main door. Members have the option to place their offerings upon entering or before going out to avoid congregating within the area. During Communion Sundays, individually packed communion elements will be used. Members are required to immediately put back face masks after partaking of the elements. Inside the worship hall, physical distancing shall be observed. A. Designated seating arrangement. B. No body contact. C. No food services. D. Recessional by rows.
na pinagkaloob niya sa atin. Salamatan natin ng Diyos sa malayang pagsamba na ating tinanggap sa Kanya, maging yung presensya ng Panginoon na ating naranasan. Sige po, tayo po ay magbukas sa panalangin. Ningin ko po na tayo pong lahat ay tumindig maging sa ating mga tahanan. Pwede po tayo magkapit-kapit ng ating mga kamay at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat. Purihin po kayo Panginoon sa kalayaan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong banal na presensya na aming naranasan, maging sa pagkilos po ng banal na Espiritu. Maraming pong salamat. Tunay na po Panginoon, marapat na kayo ang aming gawing sentro ng aming mga buhay at aming pong maranasan iyong kakompletuhan Panginoon, sapagkat kayo po, Diyos na makapangyarihan, ay nasa aming mga buhay. Salamat po at sa oras pong ito, marapatin na po ninyo ang inyong paglingkod. Sa pamamagitan po ng pagtataas ng aking kamay, ibuhos mo po Panginoon at ipagkatiwala sa bawat isa sa amin ang iyong masagarang biyaya, pagpapala at ang iyong kabanal-banal ng basbas. Mga kapatid, mga pinagmamahal, tanggapin nawa ng bawat isa sa atin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Patuloy nawang iparanas sa atin ng ating Panginoon Kristo ang kaligtasan. Patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Patuloy nawa tayong samahan, ingatan, patnubayan pa ng Espiritu mula ngayon, magpakailan, kailan pa man. Amen. As we end our service, please take a moment and comment your thoughts, or you can send us a direct message. We'd love to hear more about you and how we can serve or pray for you. Thank you for joining